Okay. Daghang salamat, choir. Sa atong mensahe nga igsoon, no? Before data sa mensahe, na ko ipahapon nga announcement, no? This coming Saturday na kita mo yung mag-host, no, sa Interchurch, no, Sector 5 Fellowship. So from churches from Alang-alang, Litiliti, Tibok Bilira, no? Apilang Kalugian, muani sila din sa ato, no? Kaya kita man ang host. So in relation ini mga igsoon, sa fellowship na may registration, no? So gikan sa mga sa adults ang registration 100, unya sa mga estudyante 50, no? So we encourage everyone nga mag-register ta. Unya ang programa na magsugod na ang arrival mga alas 8, no? Apila ng registration. Basin mga 8:30 or 9 makasugod ang program. O in relation gihapon niyan doon na kita pagpanginlo, no? General cleaning kay may punta nga atong tukaran kinahanglan pahinloan, no? So we encourage everyone unyang hapon, no? Magtinabagay ta hinlo sa palibot. Okay? So, apil na sa atong fellowship niya sa hapon. Okay? So, dili ta maglangay, natay pa kong series of study nga libro. 14 years na ko dahil dire, no, sa church niya. Wala pa ta naka-series of study ani nga libro, no? So, mo na nga medyo excited po ko magtuon ani. No? Yan po po ninyo kay medyo lisod di siya ng libro na itong pagkatunan, no? Book of Revelation, no? Sa itong mga Bible. Ablahan yung mga Bible sa Book of Revelation. The last nga libro, no? Katapusan nga libro. Okay? So, doon na ni 22 ka chapter. Okay? Revelation chapter 1, ang atong pagkatunan karon. Magsugod at basa sa verse 8. Okay? Kung King James inyong Bible, ngayon, no, ay magabasa kita og dungan. May request everyone na magatindog sa magabasa kita. Verse 8, paingon kita sa verse 11. Kunya, from verse 11, bujang kita, no? Verse 18, paingon sa 20, no? Okay? All together, ready, start. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. I, John, who also am your brother, and companion in tribulation, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God, and for the testimony of Jesus Christ. I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice as of a trumpet, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last, and what thou seest, write in a book, and send it unto the 7 churches which are in Asia, unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardes, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. Jump to sa verse 18. I am he that liveth, and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. The mystery of the 7 stars, which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks, which thou sawest, are the 7 churches. Diha po ito, pag-pray kita sa di pa tama kapanayon.
Lord God, sa magatuon sa kami sa imong mga pulong, ilabi na nining bahin sa kasulatan sa Revelation chapter 1. Gipray na mo, Lord God, nga ikaw magatabang ka na mo sa among nga pagtuon ini, nga ang mga mensahe dinhi, ang mga kamatuoran, imo kaming tuluan o Dios pinaagi sa tabang sa imong Espiritu Santo. Aron nga nimong mga pulong mao kining maghahatag og pagkaon sa among kalag, maghahatag kalig-on ug isip mo ang kahayag, mao kining maghahatag og suga diha sa among mga dalan samtang nagasunod kami diha sa pagpangalagad diha kanimo o Dios. Giahi kami sa tabang sa imong Espiritu Santo in Jesus name. Amen. Kay magabalik kamo sa paglingkod. So, pag-uuluhan nato ang mensahe karon, it's all about Jesus, no? Revelation mga igsoon, it's all about Jesus. Most, no? Sa mensahe din sa libro sa Revelation, usa kini ka propesiya. Starting sa chapter 4, paingon sa chapter 22. Usa ka propesiya kaning mga igsoon. Unya chapter 1, 2 ug 3 natin ang record no sa mga churches. So it's all about Jesus ang mensahe dinhi mga igsoon. So ang pangutana, why study Revelation? No ano magtuon man ta ini nga book, ini nga libro. So matod pa diri, many believers throughout history, no? And even today, have shied away from the book of Revelation, no? So, daghan sa mga believers nga kanang kini bitaw book of Revelation, no? Mayon sila ditong basa anak, no? Kay lisod sabton unya murag makulbaan ka kung magbasa ka niya ng Revelation. Kay gihisgutan diha ang end of the world, no? So, delikado mo na nga yung ingon ang uban nga dilikta niya na. Pero ito diri, some treat it as a too complex, no? Kini nga libro. And then filled with confusing imagery, no? Daghang mga hulagway nga gi-present sa book of Revelation nga maglisod ka sa kung sa kay ipasabot ni anang nga image, no? Or ito din irrelevant to daily Christian living, no? Mao na nga magbasa sa Revelation na ang mga challenges sa mga pagtuon mga igsoon. Kay doon ay mga lisod nga mga passages. Gani nato ang church history, no? Daghan ang mga gipangsulat nga mga libro regarding sa other books. Pero sa Book of Revelation, jutay ra naghatag og mga pagsulat, commentaries may tuod ini nga libro Revelation. Because admittedly, matod pa sa mga Bible scholars, many Bible students maglisod kayo ni nga libro. Admittedly, even I myself, Revelation, no? Medyo nagakalisod kita. Pero sa grasya sa Ginoo, no, kinahanglan atong pagkatun-an, no, kini nga libro. Okay? Kay naay pinasahin nga mensahe dinhi ang Ginoo alang kanato, mga igsoon. So ino dinhi, yet far from being a sealed mystery designed to confuse us, the very opening words of this book tells us that God intends for us to understand it, no? So kining Revelation gisulat ni mga igsoon kay ang gusto sa Ginoo aron ato kini masabtan, no? Revelation was written to show believers that no matter what trials we face in this world, our King has already won the victory. Mao ni nakanindot ining Revelation mga igsoon ba kay unfolding siya sa history including the future unya gi-present dinhi sa libro ang gitawag the end game, no? Say
unsay end game sa kalibutan nga ni, no? O sumala sa end game ang Mindanao mao ang Ginoong Hesus, ang atong hari, no? Si Jesus Christ. Mao na giuluhan nato atong mensahe, it's all about Jesus, no? Kana bitaw magtanong mga duwa ba? Okay, labi na po natas kita maayo ani nga mga prayer o ani nga duwa or na kay imo nga team. Kung magduwa sila labi na pong championship na, no? Mapil ka captains, di ba? Kulbaan ka. Gani, dunay nabalitaan natong nini nga dunay tanaw duwa sa sobrang attention nagtanaw, no? May atake iyang high blood, namatay noon siya, no? Na sa kalibutan nga ni mga igsoon, gina-play, no? Ang kalibutan, nag-play siya sa history, present, tayo sa future. O daghang mga kumbahinang, di ba? Kulba nga situation. There was a time na world war. There was a time na El Nino. And then, mga calamity, no? Kumbahinang nga mga sitwasyon na makaingon ka na unsa na dangatan, no? Pero mo ni mga igsoon, nauso man ang nuclear bomb, nauso man karon ang artificial intelligence, unsa pa yung mga ginakakulbaan sa mga katawhan, no? Pero mga igsoon, isulti sa Bible nga whatever nga mo unfold nga mga mahitabo karon sa future, isulti na nandaan sa Bible. O mo na nga kita after confidence, nakatisting na tanyanan no nga kanang mutanaw ka kanang mga duwa ba niya imong gitanaw nakahibalo na ka unsay result kampante na kano kung unsay mitabo diha na magay idea nga ang ending ana daw nga siya, di ba? So mo po ni mga igsoon sa kalibutan nga ni dako kayong advantage sa usa ka Kristohanon na nakahibalo siya unsay mahitabo sa future, no? Yes, human as we are, naatay mga kahadlok, no? Kabalaka. Pero sa pikas niya na nagapasulabi ang saman ang atong buhing paglaom kay ano tungod kay natay Ginoo, no? Our God holds the future. So sa atong pagtuon, medyo paspas ni siya nga study, adunay napulot ka question, no, sa atong pag-study karon to guide us mga igsoon niining ang pagtuon nato sa Revelation. Una, what is the title niining a book, no? What is the title of the book? Ingon sa verse 1, the revelation of Jesus Christ which God gave him to show his bond servants, no? Mo nang ingon ini nga verse. So mo tawag mga igsoon the unveiling, no? Kanang kung naay kitabunan dikuhaan sa tabon, no? So kanang word nga mystery mga igsoon, mystery ganing misteryo tinago. Kunya kung ikuhaan nagtabon dili na tinago, no? Mo nang gitawag unveiling, mo ning revelation mga igsoon. Gikan kani sa Greek nga word nga apocalypses, no? Ang meaning unveiling or disclosure. So dito sa Revelation, gi-disclose sa Ginoo, no? Ang nakita niya sa chapter 2, chapter 3 sa mga churches, o niya sa chapter 4 onward, gi-disclose sa Ginoo what will happen sa future, mga igsoon. Okay? So something previously hidden, no? Is now brought into plain view. We are privileged mga igsoon, no, nga kita ba ipahibalo sa Ginoo sa unsay mahitabo sa future, no? Ang iyang mga katawhan ipahibalo kita mga igsoon. So ang title sa book, no, Revelation, singular, dili revelations. Kung may revelations na is plural man na. Pero revelation, singular, no? It is one single cohesive vision given to John in one sitting, no? Kini nga revelation.
revealing the final phase of divine redemption. Okay? Grabe po na ang memory no nga gihatag sa Ginoo kang John. Kaysa na i-reveal niya kini ngadto kang John sa usa lang kahigayon, no? Unya gisulat ni John mga igsoon. So unsa ang focus again meaning a book? The focus is Jesus Christ. It is not the revelation of John. Although si John siya gigamit nga magsulat, instrument lang siya mga igsoon. The central focus is the full unveiling of Jesus Christ in His glory, in His majesty, and ultimate sovereignty over history. No? So, ang mga mahitabo bitaw sa kalibutan, no, na pirming mga kagugot, mga kalisod tungkol sa inflation, pero, no, sa record sa Bible, inigaabot niya ni Jesus Christ, mausap man ni sila tanan, mga igsoon, no? Who wrote the book, no? So, gisulti na nato pag-ulang. Ingon sa verse 1, and He sent and communicated it by His angels to His bond servant John, no? So, as instrument, ingon din ni, mao si Apostle John, mga igsoon, ang nagsulat. So about 60 years had passed since John sat in the upper room leaning against the chest of Jesus. No? Dito sa upper room bitaw before si Jesus ba nagidakop og ilang sa ilang Lord Supper dito. No? Ning sanding si John sa dughan ni Jesus. No? Okay? Now, in his 90s, mo na ning pangidaron mga igsoon nga pangidaron ni John. John produced his most profound biblical writings. The Gospel of John, mo nang iyang libro. First, second, and third John, sulat yan po na ni John. O kining atong pagkatunan, book of Revelation. At the very end of his life. No? Sa wala pa mahuman ang kilabuhin ni John, kay 90 anyos mga igsoon, no? Dari sa atong tunga, wala pa itauban dari nga ay nana di no si Tiny Toy, murag 90 naman siguro si Tiny Toy, no? Pero mo ni mga igsoon, kung siya itong ma-learn, kung sa natong lesson ang edad ba, edad is never a barrier to God's purpose, no? Kung pila yung edad, tanawa ko si John, 90 years old. Your most fruitful season of ministry may still be ahead of you. No? Kung gigamit ka sa Ginoo karon sa imong panuigon, praise God. Pero you can expect nga as the year unfold, naapay mga daghan pa nga paggamit sa Ginoo kanaton no diha sa iyang buluhaton. Question number 3, where was John when he wrote this book? No? Matud pa sa verse 9, I, John, was on the island called Patmos because of the word of God and the testimony of Jesus. No? So dito daw kini mga igsoon, John was exiled to Patmos, a small, desolate, volcanic island off the coast of Asia Minor. Mao na ning nasud karon nga Turkey, no, kaning Asia Minor. O sa isla diha, dunay isla nga gamay ra siya nga isla mga igsoon, no? Nahipadpad si John dito nga lugar. Kay ngano man, because of persecution, no? Now matod pa, ingon nani, Roman Emperor Domitian, no? Exiled John because John persistently preached about a coming earthly kingdom ruled by Jesus Christ. No? So iyang i-exile kini si John, kining Roman Emperor nga si Domitian, no? Tungod kay sige gwali ni si John, the coming kingdom of Jesus Christ. So early church tradition notes that after surviving execution attempts, John was banished to
to Patmos, no? Oh, by the way, si John mga igsoon, he is the last, no, of the 12 apostles nga probably nga namatay. Okay? Unsay atong ma-learn din mga igsoon. Unsay atong makuha nga lesson. Ingon ani, you are indestructible until God's work for your life is finished. No? Ang gato baga nga ang imong existence, ang akong existence, nani siya purpose. Na purpose ang ginawa ni, no? O gingon din sa atong lesson, your life, you are indestructible until God's work for your life is finished. No? Di pa kapat yun nun, kay naapay pabuhat ang Ginoo sa iyo. No? Mao na nga, naikabatian nato nga mga testimony, no? Parehang gabi, Bernes sa gabi, nag-fellowship ng mga laymen ba dito sa Biliran. Part dito na yung testimony, na ikaw ba na mo dito nga nag-testimony, no? Nga katulong na siya happy track, mapatay. Okay? Pero, ngano, ingon niya ngano, pa po napatay. Kaya Ginoo na pa mission dahil sa ako. No? Mao na kita mag-exoon, no? Naapaganing mission sa Ginoo sa imo, di pa kaniya kuha. No? Mao ni nakanindot mga exoon. So, you can be sure nga, Lord, bawalan yun nga, napakaya mission na sa kuha kay imo pa man kong gipakaon. Gipakaon pa ka sa Ginoo this morning? Yes or no? No? Napakay buluhaton, napatay buluhaton kaya gamiton ta ni Lord mangigsoon. So man's attempts to silence God's servant only resulted in providing the backdrop for divine revelation. Bisag i-persecute man nino si John. Pero wala yun siya namatay, dihan-dihan mangigsoon. Nakasulat pa siya, no, sa book of Revelation. May abot pa siya niya ng 90 years old, no? Question number 4, who was the audience ngayong isulatan? Matod pa sa verse 11, ingon din he, write in a book what you see, and send it to the 7 churches, to Ephesus, and to Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and to Laodicea. No? So ang audience, ang isulatan mga igsoon, mga churches, kining 7 churches. So in other words, written to the believers, no? Ang book of John, no? Kay balong tanong, ang book of John gisulat para sa mga unbelievers. No? Pagbasahin niyo yung book of John. Pero kining Revelation mga igsoon, gisulat siya para ni sa mga believers, sa mga churches, no? Revelation is primarily an edification book written to encourage these 7 real struggling churches in Asia Minor, not an evangelistic treatise aimed at unbelievers. So gisulatan ang mga churches, no? To encourage them because naa sila sa tunga such persecution. So John identifies himself as their brother and fellow partaker in the tribulation, no? Standing in solidarity with believers who face intense societal and imperial pressure. Kaya first century Christian mga igsoon, dili sa yon. Kaya no, there is intense persecution. Di man kana ang government against nimo, no? You will be persecuted. Kung mo na ang early churches, mga igsoon. So, when was the book written? Mo na question number 5. Year AD 95. No, mo ni ang giingon sa mga scholars na dihang dapita kini gisulat nga tuig. So, early church fathers such as kinsaman si Irenaeus, no? Irenaeus, a disciple of Polycarp, who was a disciple of John, no?
Si John, gidisciple niya si Polycarp. Si Polycarp, gidisciple niya si Irenaeus. Sa ingon dire, Irenaeus record that John saw this vision near the end of Emperor Domitian's reign sa year AD 96. No? Mo na yung testimony ni Irenaeus mga igsoon. So, this year, morning tuiga nga gisulat ang libro. Now, how is the organized? Paano pag-organize ini nga book mga igsoon? God give us the master outline of the entire book right in verse 19. Ang verse 19, morning outline ini nga libro. Kung sa medyo sa verse. Therefore, write the things which you have seen. Muna. Sunod. And the things which are. Muna ikaduha. And the things which will take place after these things. Unsa ko na? Number 1, the things which you have seen. Morning chapter 1, mga igsoon. John's vision of the glorified Christ on Patmos. O ang number 2, the things which are. Morning chapter 2 and chapter 3. Christ's letters and evaluation of the 7 local churches. No? Morning ikaduhang outline mga igsoon. O ang number 3, the things which will take place after these things. No? Sa Greek mo manang mita tauta. No? Kung baga, morning ang the things that will take place, no? More than future. The future events, including the tribulation, Christ's return, the millennial kingdom, and the eternal state. So dako ang cover mga igsoon, no? Kining outline number 3. Kaya cover niya chapter 4 to chapter 22. Question number 7. How was the message delivered? Paano ni deliver ang message? Adunay pito ka step chain of transmission. Unsa man? From God the Father to God the Son, ngadto sa angel, moray katulong ngadto sa kang John. Unya si John iyang gisulat ang book. Unya ngadto sa church leaders, sa mga pastors, no, sa churches. Unya kadto na sa mga hearers, ang mga nagapamati sa mga pastors, no? Mao ni mga igsoon ang pag-deliver niini nga message. God the Father, God the Son, and then sa angel na kang John, si John gisulat niyang book, unya from the book no ngadto sa mga leaders sa churches o ngadto sa mga hearers. So John repeatedly notes that he saw and heard, no? Muna ang makita nato. Describing 21st century and future realities with first century vocabulary required John to use comparative terms like, morning babasahan nato niya, no? It was like or as it were to capture the staggering vision God showed him. In other words, kinaghanang vision, ipakita ang Ginoo kang John mga igsoon. Inikakita ni John sa vision, kay future ba yan, no? Unya na siya sa first century, no? So, muingon lang si John, sama sa, no? Kaya pa man siya kaila. Wa pa siya kaila rocket missiles. Wa pa siya kaila drone. Kaya wa pala ato nga time. So, muingon si John pagamit ang akong nakita, no? Nagabaga, no? Nilupad ng may nagabaga nga kalayo, no? Wa siya kay mabung sa to. Pero iyang i-describe mga igsoon nga sama-sama ni ang iyang na nakita. So what is the message of the book? Ang pinakaminsahe ni nga book mga igsoon mao ni Christ's ultimate victory over evil provides comfort to believers of all ages and serves as a stimulus for holy living. No? Nga ipakita mo din ang kadaogan ni Jesus Christ. Okay? That victory
will give encouragement sa mga Christians. Worth it di ay kung mangalagad ka sa Ginoo. Yes, na ay difficulties, pero worth it di ay kaya naman. Ang atong gialagaran, He overcomes. He is victor, no? Nagmadaugon siya. Napildi niya ang kaaway, mga igsoon. O matupad din ni kiniusap, nagahatag o stimulus or encouragement sa mga believer nga magkinabuhi kita nga balaan, no? Holy living. Magkinabuhi diha alang sa Ginoo. Makita po nato din mga igsoon, no, that God fulfill His promise, no? Ang Ginoo gikan pa dito sa Genesis, na siya promise. Genesis chapter 3, na promise dito, the first promise. Genesis chapter 12, na promise ngadto kang Abraham, no? Na siya promise kang David, na siya promise sa mga churches kanato, na siya promise. Ug dinhi makita nato mga igsoon that God fulfill His promise, no? Ginoo mutuban siyang saad. God will keep His unconditional covenant promises to Israel. Vanquish Satan, no? Madaog niya, piling kaaway si Satanas, and judge all unrighteousness. Kaya makita nato din sa Revelation nga ang Ginoo ginahukman niya ang mga unrighteousness, no? Ang mga buhat nga dili matarong, mga igsoon. Mao nang 7 years great tribulation, judgment for the unrighteous. Ug ang atong pag-learn din mga igsoon, the guaranteed outcome, no? Ang unsa gyud mahitabo bitaw, gigaranti na sa Bible. As believers, we do not have to live with anxiety over how human history will turn out. No? Labi na magkabating nga mag-away na ng mga superpower, makulbaan na ta kay naarapan na sila yung mga nuclear bomb. No? What is nuclear bomb? Usa ka bomb ihulog sa usa ka syudad, wa na, no? Malibil down na dayon sa syudad, ingon na ka powerful. Pero ingon na rin mga igsoon, no? We do not have to live in anxiety over how human history will turn out. The battle was already won at the cross and empty tomb. So Revelation shows us the final execution of that victory. No? Nalagsang si Jesus sa cross, victory to. Pero ang pag-claim ba sa victory nga siya ang magaharing nini ang kalibutan, mao pa na atong gipaabot. Kaya ang victory sa Ginoo mga igsoon, nagmadaugo na siya. But that's why sa second coming, mabalik siya to claim that victory nga iyang naangkon. No? And He will establish His kingdom. Question number 9, what is the purpose of the book? Ang katuyuan ini nga libro mga igsoon nga itong pagkatunan, to comfort struggling saints. Morning mga Kristohano. To comfort struggling saints. Ang first century Christians, nasa na yung mga struggle. Kita po sa itong panahon karon, naputay mga struggle. Di ba? In every generation na yung mga struggles ang mga Kristohanon. Okay? So when we feel outnumbered or overwhelmed by a hostile culture, no? Revelation reminds us that we are on the winning side. No? Yun ang mga example na ito, obserbaran karon ng atong culture, no? Nasa diin ang culture ba sa atong nason, puro man naghinay-hinay siya o nagpalayo sa Diyos, di ba? Ang established law sa Ginoo ba, ilang supa. Okay? Kaya bisan sa atong mga balaod, mga legislators, na isang at ng mga balaod, mga same-sex marriage, no? Mga inunana, mga LGBTQ, unya, ang culture, makita kami mo nga, uy, hinahinay naman o hingadaw. Sa una, wala man eh. Pero karon ang culture mo, norm naman, no?
Unya mahitabo kung barog ka sa biblical teaching, murang ikaw ba ang ikaw ba ang maot, no? Kaya wala kang sabay sa majority. Pero mo na ito, God comfort His people, pinagi ining revelation. Nga bisan imong diana ang kalibutan kangilad, magkangilad siya nga magkangilad in terms sa morality, no? Pero ang ending, kung barog ka sa imong conviction diyan sa Ginoo, naa ka sa winning side. The purpose of the book is also to promote practical holiness, no? Seeing God's, may practical holiness, seeing God's hatred for sin and the reality of coming judgment motivates us to reject compromise and walk in personal purity today. Morning preacher bita, for example, sa atong mga young people, no? Sa eskwelahan, no? O preacher, kaysa din, kahit balo ka nga ang mga ginapanghimo sa uban nga mga practices nga di naman mo gitudlo sa Bible, no? Pero sa may gingong sa Dios mga igsoon, nagahantag nila to encouragement nga we will stand in our conviction. Kaya nga no, you are a winner. Kaya nga no, si Jesus Christ nagmadaugon. Okay? So kaya kini mga work of darkness, the unrighteousness sa mga katawhan mga igsoon, passing na, no? The day will come, the judgment of the Lord will come upon the unrighteous, the wicked people. And last but not the least nga itong pangutana, what makes Revelation unique? Diba? Sa mga message sa Bible, mga libro, ang question, kung sa may nagapayuning ining book, ining libro mga igsoon, kining gitawag the promised blessing. No? Kining revelation mga igsoon, na ay promise nga blessing diri. It is the only biblical book that promises a direct blessing to those who read, hear, and obey its content. No? Mabasa nimo sa verse 3 o sa chapter 22 verse 7. Nga kung imo daw basahon, pamatian, o imong sundon, imo ng Bible mga igsoon, nga adunay blessing. No, nga giandam ang Ginoo alam kanimo. Okay? You see? No? O kini nga libro mga igsoon, the book of Revelation is rich in Old Testament references. Mao ni nakapayunik ini nga libro. Unique siya kay rich in Old Testament references. Unsay pasabot nini? Matud pa, out of 404 verses, no? 278 contain allusions or references to Old Testament scriptures, no? So sobra pa sa katunga, no? Ang allusions and direct references. It acts as the grand culmination, no? Uniting the prophetic puzzle pieces of the entire Bible. Kaya sa entire Bible, mga igsoon, there are halos 1/3, no? Ang nasulat propesya. Sulaghang mga puzzle. Okay? Gipropesya sa Old Testament. Pero dinhi mga igsoon sa Revelation, ipang-connect na ni John, no? Dinhi. Paano makita ang picture when the puzzle is put into place. Kung imo din mga igsoon, ang nakapayunig sa Revelation, Revelation reveals both lamb and lion. Si Jesus Christ, no? It's about Jesus Christ. Pero i-present si Jesus din sa libro mga igsoon, nga siya lamb, no? Nating karnero o
usa ka lion. When gani kag lion, the Lion of Judah, no? Mao na si Jesus Christ, mga igsoon. We see Jesus not only as the humble, suffering Lamb who laid down His life, but as the conquering Lion of the tribe of Judah, who returns in glory to reign in righteousness. Nga gitawag man siya the Lion of the tribe of Judah. Kaya ang naghari sa Israel, mga igsoon, kung atong kainamduman, the second king of Israel nga mao si David. No, si David. Gisaaran siya, mga igsoon, sa Dios. Nga ang iyang trono ni David adunay kaliwat ni David nga mupungko sa trono ni David ug maghari sa walay katapusan. No? Ug mao na ang mo-fulfill niya na nga promise mao si Jesus Christ, no? Manaog siya sa second coming, mulingkod siya dito sa Jerusalem as the king, no? Ang hari sa Israel o sa kalibutan, mga igsoon. Mao ni siya naka-unique nini kang Jesus Christ. Ug ingon pa diri, He will return in glory to reign in righteousness. Meaning, mga igsoon, inigari na niya, no? Matarong na ang nagdumala. Kaysa atong panahon karon, no? Nga naman nagayamo mo ang mga katawhan because of unrighteousness sa mga leaders. Ang ilang kaugalingon mo ay ilang gitanaw una instead of serving the people, no? Ang mga bahandi sa katawhan ilang gibulsa, di ba? Mo na ang mga tao naglisod og maayo, no? Pero maabot niya, mga igsoon, kanus ama na ang matarong moabot, abot ni Jesus Christ, no? O na nga bisag sa natong bitaw. Maampo na lang ta tagaan sa Ginoo. Samtama pa ba mabalik si Jesus? Bagampo ta sa Ginoo matagain ni Lord nga medyo arang-arang na leader sa naso. No? Kaya ang higpit nga leader, mo na si Jesus. No? Lord, tagayin namin ng arang-arang, dili kayo dautan, dili kayo kurang. No? Kaya dili mong yun ang zero, mga igsoon, only with time that Jesus Christ returned. Dunay righteousness, no? So, magtapos tayo ng lesson na ito, mga igsoon, hapit na, no? Second to the last slide. So, the book of Revelation makes one truth unmistakably clear. Mauni, history has a destination. And Jesus Christ is sovereign over all of it. No? And history, past, present, future. Naamong yun ay destination ng history. Pero gingon diri, mga igsoon, Jesus Christ is sovereign over all of it. No? Usahay sa atong panahon karon, maghangad ta, yango ta sa Ginoo. Lord, asa naman ka, asa imong tabang. Pero, mga igsoon, gisulti sa Revelation, nga dunay adlaw unya. No? So, the most critical decision every person must make is deciding which side of history they will stand on. Unsa man ni? Number 1, ang pangutana, will you stand in opposition to God alongside a passing world system? Asa ka part sa history mo ng pangutana? Dili ba ka sa history that opposes God? Di ba na mga tao ngayon, they oppose God. Dili kusunod sila ng Diyos. Asa ka? Or asa ka ng dili ba ka sa number 2? Or you will stand on the winning side through faith in Jesus Christ. Di ba? So dito yun nga diri pa sa team nga daogan, ang team ni Jesus Christ. No? So paano ni mga igsoon? Mao ni ang last na slide ang atong invitation. Salvation is not earned by good works, church attendance, or self-improvement. No? Unsa ning salvation?
It is received as a free gift by trusting, no, only believing in Jesus Christ. The one who shed his blood on the cross to pay for our sins and rose again. Kinahanglan mutuo ang matag usa. Mutuo ka kang Jesus kung wala pa kay Kristo sa imong kinabuhi. If you have never placed your faith in Him, turn to Christ in your heart today. Accept His free offer of grace and secure your place in His eternal kingdom. Mga igsoon, in the second coming, Jesus will establish His second kingdom. O ang makaapil lang niini katong nagatuo kang Jesus Christ nga ilang Savior. No? So doon na kayo panahon ang matag-usa, no? Nga magtuo kang Jesus Christ. But praise God, kita din most, no? If not all, nakadawat na kang Jesus Christ na itong personal Savior o mauna ang atong ginahula ang second coming. Mag-aapo ta, Ginoong Diyos, salamat Lord God, nga imong pakita ka namo what will happen in the near future. That Jesus Christ will come again to establish His kingdom on earth as our King. Salamat niya na o Diyos nga ang among ginaalagaran, ang among gisimba nga si Kristo Jesus moabot unya nga magahari. And as you promise in your word, O God, kami magahari uban kanimo. Salamat niya na o Diyos sa paglao. Kung samtang nagapaabot kami niya na, Lord God, encourage us, O Lord, nga bisan dunay mga problems, dunay mga pagsulay nining pagkinabuhi nga Kristohanon, malisod man, pero salamat Ginoo nga sa unahan adunay kahayag, adunay paglaom, adunay kadapugan, kay among gituuhan siya ang mananaog si Jesus Christ. Kanimo ang himaya in Jesus' name. Amen.